Tony Ira. Thank you, Kuya Dwayne and Ate Au. Ako po si Ate Ira Agustin. Nahanap po talaga ako ni Monsi na mag-share tungkol sa aking pagsisilbi sa social action. Nung Year of the Poor pa lang, he wanted me to be the sharer in one of the conferences na kanyang na-organize, pero nagkasakit po yung kasamahan ko sa pamilya, kaya hindi po ako nakapag-share. Ito na po, Monsi, gagampanan ko na po talaga. Sabi na po ni Father Tony, kasama na po kami mula ng 2004. Ako po ay nag-umpisa sa aming parokya, the Our Father Parish, nung kaming mag-asawa ay na-appoint na SSDM Coordinator. Nung tayo ay Quezon City North pa lang po sa buong malaking Arkham. Then, nung na-form nga na diocese, napunta po ako sa Social Action Commission Ministry. 36 years old pa lang po ako noon. At sabi ko sa sarili, bibigyan ko ang aking sarili ng 2 taon, tapos babalik po ako sa pag-aaral. Para bang, parang strategic yung plano. Tinanggap ko bilang lay coordinator, kaya tatrabahuin ko. Ganon po yung aspeto ng aking, ganon yung state of mind ko. Tinanggap ko, nagampanan ko. It was more like, there is our responsibility. Sabay din po, sabi nga ni Father Tony nung nag-Urban Poor Summit, lumabas din po ang malaking kakulangan o the need to address malnutrition. Sabay din po nung time na yon, nilaunch ang Kapag-asa. Kami pong mag-asawa, dahil wala pa pong formal na mga tao doon sa social action na office namin, doon sa may St. Peter, kami din po minsan ang nagbubuhat ng mga vitamil doon at dinadala po dito sa diocese, galing po sa Assisi Foundation. At doon sa parokya ko po, sa Our Father, ako po talaga ang nag-manage because I wanted to be hands-on on how to run the program. Ako po nag-grocery, ako po ay nakipag-arrange na ako sa pagbibili ng mga fresh ingredients kasama ng Pag-asa. Kinakausap ko po yung mga mothers ng one-on-one dahil siniisip ko kung paano nga po talaga sila makaintindi na they have to bring the children every day for the 6-month period of feeding. May nakausap po ako, mother. May 2 po siyang anak. Ang isa po ay 5 years old na, but she looked like a 3-year-old malnourished child. Kasama din po yung 1-year-old na bata at sila po lahat mga malnourished po talaga. Ngayon, doon ko po, tinanong ko po siya, yung mother, ano po trabaho ng asawa mo? Sabi po niya, nasa construction. Pero sabi po sa akin ng mga volunteers, wala po talagang regular na trabaho ang kanyang asawa. Pero doon ko nalaman na ang tunay o yung talagang nangangailangan ay hindi po magsasabi na walang-wala sila. Nire-reserve sa kanila, sa sarili nila. Narespetuhin mo ako, tao ako, kaya mahirap ako. I then come to realize that we have to treat the marginalized as our equal. Dapat ma-reinforce po natin na sila po ay may dangal na tao. Sabi nga po ni Monsi, hindi po tayo judgmental. Marami pong nakapagsabi na sa akin, kahit pare, tamad yan sila, kaya sila mahihirap. Sana alisin po natin yung judgmental o prejudice na yun. Wala lang po silang pagkakataon. Wala silang chance. Hindi sila nabigyan ng chance. Kasi baka dahil mahirap na po sila at the very start. Marami pa pong, but we have to treat the marginalized people with equality. Tingnan po natin sila na tao. Feeding the hungry, yan po ang layunin po ng Kapag-asa. Ngayon pong taon ng Jubilee Year of the Family, we are in partnership with the Family and Life Ministries para po ma-address ang responsible parenthood aspeto ng programa. Kasi hindi lang naman po magpapakain. Ang Kapag-asa ay isang oportunidad na nakakapasok tayo, nakakatouch tayo sa pamilyang Pilipino.
Hindi na po yung bata ang concern dito, kasama po ang magulang. At lahat po, karamihan po natin, marami pa po iba-ibang ministry sa parokya na sama-sama sana magtulong para ma-uplift ang pamilya. Like the Family and Life Ministries can actively work with the Social Action or SSDM in your parish para ma-address po yung mga nasa DEC, para ma-address din yung pangangailangan po ng mga magulang. Kaya I see the Mapag-asa only as a door for which we can touch base with the family. Nasabi nga po ni Monsignor kanina na saan doon sana mag-umpisa ang ating evangelization. Ngayon po, sa Mapag-asa din po ay meron po kami iniisip na mga programa kung saan na sana yung mga inyong anak o kaya kayo naman po ay doon mag-celebrate ng inyong birthdays, anniversary. It's partaking with them. So, sana sa mga parokya na may Mapag-asa, maka-open po tayo ng mga ganitong oportunidad para yung iba ay makasama, ang iba ay makagawa ng isang bagay. Sabi po ninyo, makain kayo ng pakain, pero may aspeto po yun ng livelihood. Sabihin, gusto ko lang po i-share sa inyo na sa aming parokya, meron po mga weavers, isa po volunteer, SSDM volunteer, kasama po yung tatlong Mapag-asa mothers. They are now regular weavers for R2R, the rags to riches. These bags are sold abroad. Yung aming nandoon, kasi isang araw lang nakita ko siya kasi for a long time hindi ko nakita si Ate Cora. Sabi niya, apat pa rin po kami. They started with 10, but still 4 pa rin sila. It's not helping the poor, it's not quantity, it's how we help qualitatively doon sa mga ating mga stakeholders or beneficiary. Pinapalakas din po namin ang livelihood program sa pamamagitan ng mga patungo na social enterprise na konsepto at self-help programs. Kasi dapat po ang ating mga beneficiaries ay mayroon pong partisipasyon na nararamdaman sa kanilang mga programa na binibigay ko sa kanila. Personally, hindi po ako nagpa-patronize. Sana wala lang kasing grocery store na nag-endo-endo. Alam mo kung endo-endo? Yan yung 5 months, 5 months. Doon ko na naman din yun sa mga nag-work na yung endo-endo daw ay 5 months. Contract and contract daw. I try not to patronize stores that do that. Alalaman mo naman kasi after 6 months when you go there, sila pa rin yung magtitinda. Tinatry ko po na doon po ako bumibili sa mga tindahan na hindi po nag-endo-endo. Kasi subcontracting is really illegal and immoral more. So, ako po ay bumibili po ng local products kasi nga po kung minsan nandun ako nag-grocery. Naghanap akong kape imported. Sabi ko, Kuya, nasaan ko yung ganitong kape? Sinagot mo naman ako ng taga-Nestle na displayer, Ma'am, bumili po kayo ng local product para may trabaho kami. Nagising ako. Oo nga pala, may neighbor ministry kami sa sa social action. Ang arte-arte ko. So mula noon, nagbabago po yung paningin ko. Give drink to the thirsty. Ang climate change ay common word na po ngayon. Wala po ng undoy. Ako po ay nininervyos pag umuulan na, pag nakita na po doon sa news, natatamaan na naman po ang Metro Manila. Dahil alam ko po sino ang unang matatamaan. Yun po nasa margins. Sila po yung unang nahihirapan. Kahit po meron tayong relief operations, yun pong hirap sa kanila ay hindi po ma-address yun ng relief operations. Kaya po, may programa po ang diocese, nabanggit nga po ni Father Tony, ng DRRM at Environmental Protection. Ngayon, nandito po tayo sa El Nino. Marami po tayong magagawa na small things on how to protect our environment. Marunong sana tayo mag-conserve ng water kasi ang water na malinis, hindi na po babalik yan na malinis. Talagang tutuloy na po yan. Magiging second use na po. At kung kayo mahilig po mag-take out, at hindi naman po ninyo kailangan at that very moment yung spoon and fork na plastic, huwag po kayo humingi.
Sabihin po ninyo, wala na po, tissue na na. Oo. Diba? Yung mga ganong bagay. Kasi kung bakit? Kasi kung when we protect the environment, we don't contribute to the climate change, and we give others the opportunity to have clean water. Alam naman po sa Africa, napakahirap. Ransom the captive. Ako po, volunteer din po sa Education Assistance Program. Narinig na po ninyo yung salitang cycle of poverty. Ang edukasyon lang po ay isang malaking bahagi na maputol yung cycle of poverty. So, sana supportahan po natin yung ating mga AYAP beneficiaries. Dito din po sa AYAP na programa, nakita ko kung gaano ka-dysfunctional po ang ating mga pamilya. Meron pong ina na iniwan po niya sa kapatid niya ang kanyang mga anak na isang dalagita at isang batang babae dahil doon po siya mag-work sa may Alabang down south pa na area. That's local migration, and we have a pastoral care for migrants because we are not, when we talk about five-star migrants, they are not the OFWs only, but even our local migrants. Anong nangyari? AYAP beneficiary ang dalagita. Buti nagmalakas ng loob siya na nagsabi na malapit na siya molestyahin ng kanyang uncle, asawa ng kanyang tita. Nasaan sila iniwan? Kaya, mabuti na lang din, meron po tayo dito sa Diocese Pastoral Care for Children. Kaya yung ating mga social workers doon ay did intervene. Visiting the sick. Ako po, nung na-diagnose po ang papa ko noong 2007 ng cancer, I'm very sentimental in this because my father was the very first teacher to me on how to love others. When he was diagnosed to have cancer in 2007, I really took care of him. But my sister did a corporal work to me by giving me a day off sa Saturday. So binibigyan akong day off bilang caregiver. At ako naman, nung Saturdays na yun, dahil ayaw ko pa bumitaw nga sa social action kahit masakit nga pong papa ko, masaya po ako. Kasi nakakabalik po ako doon sa social action. Kasi yun po, yung gawain ko doon ay ginawa ko pong prayer for my father. Tayo po, bumibili po tayo ng mga over-the-counter drugs, di ba? Tapos minsan napapasobra. Maybe every quarter or every few months, check po natin kasi baka malapit na mag-expire. And we have parish clinics na sana pwede po kayo mag-donate para magamit naman po sa iba. Kasi minsan, pagka bumili tayo, parang sobra-sobra, di ba? Tapos di naman nagagamit. Yung mga ganong-ganong bagay, maliliit na bagay, pero it will make a difference to others. Comforting the afflicted. Ako, busy po talaga ako kasi nagpa-practice pa po ako. Mayroon po kaming opisina. Pero paminsan-minsan, meron nabibigla din ako sa sarili ko na kung ako ang sumagot ng telepono, merong magtatanong attorney ganito kasi manghingi ng legal advice, and I give her time. No? How many basis na, sabi ko nga, pinadala ng Diyos sa akin yun. Kahit busy-busy ako, ma-engage na ako ng work, pero ako nakasagot ng phone, binigyan ko na po siya ng kahit doon sa aking ipag-usap sa mga tao, kahit yung mga nag-road grocery, yung mga ganon, yung mga taong kahit yung sales lady, di ko alam kung bakit nabibigyan ko po sila ng time despite my business. I haven't naisip na agaw sila sa aking oras. Dito din po sa ministry, ako ay natuto ng pasensya to bear wrongs patiently. Ako po kasi ay may pagka-OC. Hindi na katamad may talaga. So, pero dito po sa ministry, natuto po ako na I am doing God's work so things will fall into places because it is not my work, but His work. Kaya, pinagpapasensyahan ko naman po yung mga bagay-bagay na hindi po talaga nakakatugma sa aking mga plano. Marami pa po akong ma-share na personal. Marami din po akong ma-share na mga
sharings po namin mga volunteers po dito sa social action. Kagaya ng aking kasamahang mga formation team na last year talagang niratsyada po namin na makapagbigay ng CST, Catholic Social Teaching, sa lahat ng PTC in our desire to form the mind of our consciousness of what is social justice. At masaya nga po ako na sa kalagitnaan ko na magbibigay ng CST, itong year of mercy came out because this is now the year of action. After you have understood what is social justice, you have to do something. This is the time when we have to react. Marami din pong experiences. Kasama ko ang mga RJ sisters. Sila po yung nasa prison care. Marami po silang mga pagpupugod din po sa kanilang volunteers. At sila din po si sister, kahit po sila mga madre, sila po ay natututo. Meron po silang mga learnings together with the prisoners. Sa ating mga child right advocates at sa ating pastoral care for the elderly. Marami din po akong natutunan sa ating obispo na napakasimple. Kasi po dito po sa aking gawain, napupunta po ako sa meeting ng mga obispo. At I'm very, very happy and even at the very start, I was so amazed na si Bishop ay ganito lang po kasimple. As in comparison, huwag akong chismis Bishop na yung, alam mo yun, yung dating ng ibang obispo, parang ang lakas ng dating, di ba? Pero si Bishop, very cool lang. So, sabi ko, parating na pag, yun yung nakakahawak po sa akin. Sa aking mga bossing na pare, Father Tony, nang tagal po kami kasama, minsan nag-aaway. Si Father Monty, si Father Luciano, ngayon si Father Joseph Coslon. Meron sana ako, hi Father, na lang, huwag na lang i-mention. Kasi, bawal po, baka ma-remember pa po kayo. Marami po akong natutunan, kasama ko ang aking mga obispo, bossing na pare at iba pa pong kapalihan, aking mga parish priest. Ang iba pa pong religious, mga madre at pare, lalo na po yung nakasalimuhan ko ng Yolanda operations. Gusto ko lang i-share itong highlight ng isang SSDM volunteer. Sa parokya po namin, meron pong isang SSDM volunteer na siya po ay nangangalakal. I have seen her yung mag-ano ng garbage cans. So mula noon, binibigyan ko siya every year ng guantes. Sabi ko, ate, para naman hindi masyadong dirty. Pero you know what? I just came to know na siya pala. Yung sa mga nabenta niya, na mga product, yung mga kalakal, yung mga anong man nakukuha niya sa tinapon na basura ng iba, ay nakapag-donate pa po siya sa SSDM programs ng aming parokya. So, diba? Ang marginalized, we call them marginalized, hindi po mahihirap. Kasi naaano lang nga sila nalalagay sa margin, ay bukas pala. Sa kanila ko din po nakita ang malalim na pananampalataya. Itong mga experiences ko ay nakapagbago po sa akin. Mula sa pagiging masaya dahil bali nakagawa ka ng mabuti. Sabi nga sa secular na world, sinasabi na pag mayroon kang ginawang mabuti, parang mayroon kang, you made a difference in this world. Pero sa aking paglalalalim ng paglalakbay, alam na po ninyo kung gaano na rin ako katagal. Kasi 52 na po ako ngayon. Nalaman ko na yung aking palang pag-respond po sa gawain na ito, it's not because of my responsibility, it's not because I want to make a difference in my life, in this world, but because I love my God. I love my God, and my God has commanded me to love thy neighbor. That is the impelling reason on why I have stayed in social action. It is no longer my joy, it is my response to God's command. In my service, sabi niya po ni Monsi, I became evangelized. Minsan po nakakapagod sa patuloy na kahirapan na nakikita po natin. Kaya nga po, I fully support the public affairs or good governance policy. Kasi corruption ang malaking impluensya kung bakit patuloy ang kahirapan.
Pero, I go back to the experience of my first time in engaging with them sa Pag-asa. Yung batang sinasabi ko, malnourished na 5 years old. One Sunday, nandun ako sa parokya kasi ma-attend po ako ng press. Dumating itong bata. Sabi ko nga sa akin, Ira, nandun yung anak mo. Sabi, lumabas ako. Sabi ko, anak, sabi ko, Sunday ngayon, wala akong feeding. Kaya di ba sabi ko, Monday to Friday lang po ang feeding. Alam mo ang sabi niya, pumunta po ako rito kasi alam ko po may pagkain dito sa simbahan. The 5-year-old felt the mercies and love in our church that was shared. We can all make this church a more merciful church. Lahat po tayo ay merong magagawa. Let us break bread with those at the margins. We are all blessed, so we can share. When I shall show you the back of my shirt, it is not a claim for me, but it should be a claim by all of you. I am blessed. I share. Maraming salamat.